Desperadong galaw. Sound bites na lang habol nila dahil nag-crumble na yung legal arguments ng prosecution. So they are resorting to dirty tactics such as yun nga, sound bites na lang habol nila para baka sakaling kumagat yung masang hindi nakakaunawa. Kung merong na-scam, tayo yun, yung taong bayan ang na-scam. hindi scammer yung akusado, kundi yung the use of the word scam, desperate move na yan. Nagka-crumble na kasi yung arguments nila. So, dapat i-move to strike out dapat yan from the records and ipasok na lang sa isang tenga at labas sa kabilang tenga dahil it's a worthless argument, yung argument about scam. Yung naging kanina po yung naging taktika ng prosekusyon na yung term na scam kasi before yun ang gustong ipa-strike din ng defense pero yun nga nabanggit na ng prosekusyon, narinig na ng karamihan. Itong taktika na to ng prosekusyon, matatawag ba natin ito na desperadong galaw para maging headline ng mainstream media? Yes, desperadong galaw. Sound bites na lang habol nila dahil nag-crumble na yung legal arguments ng prosecution. So they are resorting to dirty tactics such as yun nga, sound bites na lang habol nila para baka sakaling kumagat yung masang hindi nakakaunawa. Pero sa kabuuan, wala namang na-scam, attorney. Base sa narinig po ninyo na paglalatag po ng mga ebidensya ngayon sa kasalukuyang nangyayari o sa nangyaring trial kanina, attorney. Kung merong na-scam, tayo yun, yung taong bayan ang na-scam. hindi scammer yung akusado, kundi yung the use of the word scam, desperate move na yan. Nagka-crumble na kasi yung arguments nila. So dapat i-move to strike out dapat yan from the records and ipasok na lang sa isang tenga at labas sa kabilang tenga dahil it's a worthless argument, yung argument about scam. Alam natin, attorney, yung mga lawyers may sinusunod na tinatawag na legal ethics. Kasi na-mention ko kasi kanina isa din sa parang naging highlights yung tila pinigilan ni attorney ng prosecution yung witness at sinabi na huy, don't answer, parang ganun. Sa tingin po ni sir, naaayon pa ito sa legal ethics po sir, sa mga lawyer pagdating po dito sa trial po? Naku, kung sa ordinary lawyers kami, yung down in the regular courts, masa-sermonan kami kung ganun. Dito sa impeachment court na very lenient si presiding judge si Jesus Cordero. Siguro dahil impeachment pang masa, siguro pang theatrics na lang to eh. So, pero kung sa regular court sa baba kami mabobolja kami ng mga judge kung ganyan yung ginagawa namin, legally unethical. So ibig sabihin parang naging maluwag po yung presiding officer po dito, sir? Opo, naging maluwag siya, pinabayaan na lang. Tapos gusto din ng prosekusyon na parang ilantad, ipaharap sa publiko yung Mary Grace Piatos. Sa tingin po ninyo, sir, kapag nangyari ito, ano po yung magiging resulta po nito, sir? Una, wala maniniwala na siya si Mary Grace Piatos dahil yung tunay na informant ay hindi i-reveal yung identity niyon. Kahit ano pang tumbling gawin nila, hindi i-reveal dahil mamamatay yun, papatayin yun. In fact, may namatay na nga. May mga records tayo na ako mismo, I am a witness to that na nung na-betray nung pinagtaksilan yung confidentiality ng identity ni Leopoldo Mabilangan alias Ka Hector. Tinan mo, within just a week, inambush siya kaagad in broad daylight. So, ako mismo, I can testify on that dahil I was the custodian of the confidential information. Nung tinurn over ko sa next team, yun, nagkaroon na ng problema doon, nagkaroon ng leak. At saka napatay yung informant because na-reveal yung identity ng alias. So, yung Mary Grace Piatos, hindi na lalabas dahil mamamatay siya kung na-reveal yung identity niya. Sir, last na lang on my part kasi kanina yung pinaka-last, nag-object si Lead Defense Counsel Sheila Sison sa pag-mark sa umano'y affidavit ng self-confessed na hitman na si Arturo Las Cañas para gamitin sa impeachment trial.
ni Vice President Sara Duterte at sinabi niya na walang hindi ito permado at gusto niya ding ipatanggal sa marking ng evidence po, sir. Opo, nagtataka nga din nga ako bakit nakalusot yun eh. Hindi siya permado, hindi siya notarized, hindi kumbaga yung affidavit na yan kinokontra niyang sarili niyang earlier affidavit. Kung siya talaga yan, hindi siya kumarap. Kung gusto nila lang ipilit yan, iharap nila sila sa kanyas dyan kung talagang ipipilit nila. So tama si Attorney Sison, and I'm wondering how come si presiding judge Chis Escudero, bakit hindi niya binabasura yung dokumento na yan? Yun yung scam, yung document na yan. Unsigned, unnotarized. Wala talagang kakwenta-kwenta yung document na yan. Ang sinabi lang ni Senate impeachment kanina ay para lang hintayin muna na makabuo ng desisyon yung Senate Impeachment Court. Sir, tama pa po ba na naaayon pa rin po ba ito, sir? Masyado nang tingin ko hindi kasi yan, mas lalang babaksak ang credibility eh. Gawin na lang siguro i-strike out muna tapos mag-appeal yung prosecution at yun ang itatakel ng Senate as a body, yung appeal ng prosecution. Pero yung hayaan mo dyan, dapat i-strike out muna. Strike out muna that document, and then whoever appeals from that decision of the Senate, of the impeachment court, doon na lang itatalakay yung in a more comprehensive session. Opo, siguro bilang panghuli na lang, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na kasunod nga po nitong mga kaganapan sa Day 12 na impeachment trial po, Attorney. Siguro huwag maniniwala sa fake news, huwag maniniwala sa mga narratives na yung interpretasyon lang. At saka sana mag-focus sa mas mahalagang bagay, like kunyari yung flood scam. Alam mo, just 2 days ago, galing ako sa flood, and today kinancel ko yung meeting ko this afternoon dahil baka daw doon. So bakit hindi na lang doon sa bigger trillion scam mag-focus itong investigators imbes na dito sa impeachment versus Sara Duterte, dahil habang tumatagal, Day 12 na tayo, habang umuusad itong impeachment ay mas lalo lang bumabango, mas lalo lang gumaganda ang image ni VP Sara. So if I were the prosecution, for your own sake, sumuko na kayo dahil talagang hindi nagwo-work. If the objective is to destroy Sara, they're achieving the opposite effect, na mas lalo lang nagiging credible si VP Sara. Opo, Attorney. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat din po. Maraming salamat si Attorney Melchor Magdamo po, mga kapartner atin pong nakasama sa paghimay po sa mga huling kaganapan dito nga po sa Day 12 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.